Sa Magdum Sabado Night Talk, din lamang sa Magdum Radio 99.9. Kauban niyo yung mga Magdum Friends sa Kanginan may gala, ha? And karong panahon na mga Magdum Friends, diri sa taas atong unang bisita may gala. Medyo ano to ka, actually nabitin tayo last week mga Magdum Friends. Di natuloy ang interview. Nabitin. Oh, dahil sa wrong number. Oo. Tayo dahil ay sa wrong number. Nailad tayo nun ah. Oo. Anyways, mga Magdum Friends, mga kasama natin ang recording artist and songwriter and sax player, mga Magdum Friends. Live sa Magdum Sabado Night Talk, Miss Lisa Del Valle. Hello, maayong gabi. Ay, Bisaya ay. Kabalo, di ka magbisaya? Maayong Kasabot gabi. pero hindi makasulti. Adi kayo makastorya. Dili kayo. Ay, oo. Pero makasabot-sabot lang siya. Ginagmay. Makasabot lang ka Gamay ginagmay. Ah. Yung Taga-asa. ako, mama, ay from Leyte and my papa from Dumaguete. Dumaguete. So, but ako, Manila na ako lumaki kasi. Sa Manila ka na lumaki. Pero gaano ka katagal sa Manila? Since birth. Since as birth in, daw siya. Since birth pala. Oo, since birth siya. Pero hindi ka nakabalik ng Leyte. Hindi pa ako, yes, hindi pa. Hindi pa. Actually, hindi pa yata siya nakapunta ng Leyte. Hindi pa siguro, no, ma'am? Hindi pa. Hindi pa rin. Napuntahan Hindi ko pa rin. ibang lugar except Leyte. Oo. Oo. Anyways, bumati ka muna sa lahat ng nakikinig at nanonood ngayon na Ma'am Liza. Magandang gabi sa inyo lahat. Mayong gabi, hindi buntag. Salamat sa inyo, mga shout out to my Kim family, KIM family, from Popol Life. Ayan po. Maraming salamat po natin. Natuloy na rin yung interview natin. Yes. Oo nga eh. Natuloy talaga. Last week, Sayang. May naging problemang konti. But at least ngayon okay na. Ayos na. Anyways, pasensya sa medyo sa nangyari last week. Nangyayari talaga yan minsan. Ganyan talaga buhay, no? Minsan nangyayari talaga hindi natin inaasahan. Yes. Anyways, kumusta ang weekend ngayon ni Miss Lisa Del Valle? Actually, nandito ako ngayon sa Graphic Expo, representing the Advertising Suppliers Association of the Philippines. Na member po kasi ako at saka board of director din. Meron kaming booth kasi itong ngayong weekend na to, ngayong Sabado na to. Okay. So actually nandito ako sa ngayon sa isang pod sa SMX. SMX. Okay. Medyo lang. Nagpapahinga, medyo nagpasyal-pasyal muna. Oo, sandali. Oo. Tama. And anyways, parang malaman kung kailan ka nag-start sa music industry, Lisa. Nag-umpisa ako kasi 19 years old pa ako noon nung nagsimula ako sa commercial jingles. Commercial jingles. Commercial jingles. Tapos, gumagawa rin po kasi ako ng mga kanta. Sumusulat ako sa ibang artists. Nakasulat po ako ng kanta para kay Gary Valenciano na Christmas song, Helen Inay. Nanalo naman po ng Awit Award, ganon. And then, pati po yung Regine Velasquez na version, nanalo naman din po ng Awit Award. Buti naman sa awa ng Diyos. So, Sa awa ng Diyos. So, ikaw yung gumawa ng mga songs nila. Oo. Yeah, isa lang naman po, hindi naman po marami. Yeah. Anong song yung nagawa mo kay Gary V? Gary V? Helen Inay, it's a Christmas song. Dun sa kanyang from what album is that? Basta yung Christmas album niya. Doon po ako nakasulat ng kanta para sa kanya. At kay Ruben Lorente din, yung mga ganon. Nag-start ako ng writing nung 19 din ako. So sabay-sabay nangyari lahat yun. Parang ganon. And pati yung kay Regine Velasquez, na gawa ka rin ng song pala. Ba? Anyways, syempre ikaw may sariling ka ring mga songs siguro, Lisa. Yes, so matagal po akong nag-commercial jingles
Kung alam ninyo yung mga finally, Ariel happened to me. Yan, ako yan. Ikaw yun. Siya yung nag-ano. Ikaw gumawa nun, ikaw gumawa. Ba? Ako Finally. kumanta. Ano siya? Ako kumanta. Yan. So, ikaw ang kumanta nun. Tsaka yung mga, nung back in the 90s, meron ako ang, ano to, catch a taste of magic, the magic taste of more. Yan. Aba, Yan. ikaw rin palang kumanta nun, ha? Oo. Ba, So- tandang-tanda ko pa nung ano yan eh, nung 90s, di ba? Parang 90s yun. Yes, 90s yan. Oo. So, bali, ang storya po, no, ganun po ako kumakanta ako sa commercial jingles. Pero, syempre, gusto ko rin bilang artist na makasulat ng kanta para sa sarili ko. Oo. Nakapag-start lang po ako ng mag-release ng songs at mag-recording for myself Mhm. noong 2020, nung pandemic. Kasi naupuan ko talaga siya. Naupuan ko siya na ito gagawin ko na talaga. Kasi, you know, you only live once, so kailangan gawin mo na. Natakot tayong lahat sa Oo nga. pandemya ng time na yun. Gawin mo na ang gusto mong gawin. Mm. Yun, doon po ako nag-start. Nagkaroon ng songs on Spotify, Apple Music, yung mga, doon po nag-start ang recording, independently Independent. produced recordings. Ganun. Ngayon mo lang naisipan na parang magawa na lang ako ng sarili para parang ngayon ka lang nag-desisyon. Ngayon lang yan. Parang gan. Actually, parang siyang nang dahil sa pandemya, nagpasalamat ako ng konti dahil nagkaroon ako ng konting push to do it. Oo. Kasi, Konti lang. Actually, sayang naman, di ba? Kung yung talent mo, hindi mo Oo nga. gagamitin. Oo. Kasi nagbibigay siya ng talent. Yes, oo. May nagbibigay siya ng talent sa iba. Sa kanya Hindi niya naman. magawa for herself. Oo. So, parang ganon. So, Oo. yun. So, ilang mga songs na yung nagawa mo lahat-lahat, Lisa? Yung para po sa akin, mga 24 songs na po yun, yung nasa 24. Spotify. Aha, Nag-start po 24. ako kasi parang one song every other month. Parang ganon. One Since song. 2020. Oo. So, yun. Nag-start ka 2020. Ng sarili kong songs. Parang ganon. Paano yun na parang pandemic pa yun Yung Oh, pag yung panahon ng pandemic Yun nga, na yun. oo. Pandemic Pandemic. time. Oo. Okay. Oo. Well, ang mga songs mo ba, it's anong genre to? Medyo may pagka-senti ba? Love songs or fast? Halo-halo kasi meron akong series na ginawa. Yun yung nung pandemic, meron akong ginawa na Sir. ang title ay Postpartum Blues. Medyo bluesy siya. Bluesy tunes siya. So, Pero yung gumawa ako ng mga blues and then jazzy tunes. Okay. mahilig ka sa mga jazzy, mga jazz, mga blues, parang ganon. Oo, medyo nag-explore ako doon nung pandemya. Nag-explore ako sa ganong genre. Doon ka natuto po gumamit ng saxophone, ma'am. Natuto ako, I was about to have my something birthday. Hindi ko na sasabihin para baka mahulaan yung edad ko masyado. Hindi po ba 18? Anyway, Oo. Edad mo yan. Parang 17 lang eh. Di naman 17, mga 19. 19. 18. Pusta ako sa 18. Oo. Oo. Sino kaya mas tama? 18. Sabi natin, Sino kaya mas malapit? doon ako nag-start mag-saxophone. Nagpatuto ako. Tapos yun nga, ngayon ko lang nagamit siya sa mga songs na to. Okay. So, paano, sa'yo ba mas madali bang gumawa ng isang song kung galing sa iyong experience or kahit sa ibang experience ng tao, kaya mo rin gumawa ng something like that? Kaya naman, it's just that lalagay mo lang yung sarili mo sa shoes nila, parang ganon. Ano kaya yung nararamdaman nila sa situation nila ngayon? Pwede naman yun. Oo. Pero pareho lang, actually. So, hindi ka masyadong gumagawa na yung mga medyo heartbroken na mga songs siguro? Hindi masyado ganun? Hindi naman. Meron din. Meron din. Oo. Meron din. Ano yung pinaka-heartbroken mo na music, yung na song? Ang title niya, I'm Moving On. Ay, sus, moving on pa lang mag-mention. Kailangan talaga mag-move on, ha? Kailangan moving talaga. on. Moving on with our next song. Oo. Yes!
Pero si Ma'am Lisa Baas is naka-experience ng moving on Ay, syempre, noon. 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 Ano yun? Itong kanta ito, nasulat mo o experience mo or ano? Dati? Or experience ng Hindi naman kakilala? experience ko. Experience ng isang kaibigan. Oh. Hindi Kaibigan. makaalis sa relasyon at finally ay nakaalis siya at parang ang gist kasi nung kanta parang I'm moving on from here knowing that these are the words you don't want to hear. Parang Okay. ganon. Ouch. Telling the guy na parang alam ko hindi mo gusto marinig tong nagmumukha na ako pero ngayon masaya na ako. Yung parang ganon. Okay. Moving on. Yun ang Moving pinakamasakit na song na nagawa niya. Moving Oo. on. How about yung pinakamasayang song na nagawa ni Miss Lisa? Moving up. Moving off. Graduation? Ma'am, sabihin mo lang, pwede ko pong mabato yung kasama ko dito. Nakatawa si Ma'am. Pero yung sa lahat yung mga song mo, lahat na yon na compose mo 2020 or ano lang parang sunod-sunod lang na month. Yung iba nagawa ko noon pang mga 2015 nasulat ko yung mga yan na parang dinedicate ko talaga na iniisip ko talaga this is for me. Ito yung song na para sa akin. Not for any other artist. Mga ganon. So nakaipon ng mga songs ganyan. And then na-produce ko lang siya noong 2020. So ikaw na lahat ang gumawa, Miss Lisa. Ikaw nag-compose, nagsulat, at syempre sa pagre-record at pag-editing, sa'yo lahat or may kasama ka rin? Mayroon akong recording Studio. engineer naman. Engineering. Engineer. Studio. So, Okay. sobra lang pagka ako pa rin nag-edit. Oo nga eh. Parang parang sobra naman. Something like that. Oo. Pero, Okay na. pero actually, mayroong mga ganun, Lisa. Yes, yung iba talaga, yung wala meron pang budget, di pa kayang magpasahod ng iba. So, sila na lang nag-e-edit lahat-lahat. Diba? May mga ganun din. Lalo na kung independent, yung nagsisimula pa lamang sa music industry, di ba? In my case, meron kaming partner studio. It's called Digitrax. Doon ako lagi nagre-record. So, yun. So more on music ka na. You're writing your song and hindi ka na masyado sa mga TV commercials. Wala nang mga jingles ngayon. Hindi na masyado. Meron pa rin. In fact, meron akong yung smart... Sorry, hindi ko pwedeng banggitin. Yung yung network niya, network. Oo, yung gano'n. Meron pa rin, pero kumbaga ito, fino-focus ko rin yung sarili ko on my own songs na. Pero mas transitioning ba? sa tingin mo, Miss Lisa, saan yung medyo madaling gawin yung sa mga commercial jingle or yung sa pagbubuo ng isang kanta? Actually, surprisingly, mas mahirap ang gumawa ng 30-seconder. Ganun ba? 30 seconds. Oo. Kahit may ikli lang, no? Kahit may ikli lang, medyo mahirap. You know why? Kasi sa 30-seconder, kailangan mong ilagay lahat sa 30 seconds na gusto mong sabihin. Okay, oo. The lesser words, the harder. Kasi hindi mo ma-express lahat. But in a song, actually, mas madali siya kasi kahit na mahaba, na-express mo yung buong thought na gusto mong sabihin. Mas mabuti lang yung rap kasi mapasok mo lahat. Mas mabilis. Ang Mabilis. sakit Point ka. Tama. Di ba Pero yung song talaga is kinakailangan ng limited lang yung words na maano mo eh. sa mga 30-seconder? 30 seconder. Jingle. Dali lang. Dapat sa 30 seconds na yan, andun na lahat yung mga main Details. Ingredients, di ba? Sa kanta, sa jingle. Oo, parang ganon. So, mas mahirap actually gumawa nun. Paano ilalagay mo lahat ng mga... incorporate. incorporate mo lahat, di ba? So, it's harder actually. Mix together. Incorporate. Pero yun ang medyo pinaka-challenging talaga, Miss Lisa, yung gumagawa ka ng jingle, di ba?
true. Dahil kailangan mong kunin lahat ng mga detalye ng isang product, tapos yun, gagawan mo ng linya, ng mga... Catchy pa dapat. Yung linya ng mga Catchy songs. pa dapat. Dapat catchy pa. Ipa-focus mo, ganun, no? Tapos Focus mo parang yung mabalik-balik linya mo. sa yung makakarinig sa utak niya. Correct, exactly. So So, ngayon, syempre, tuloy may mga shows kang may mga shows kang darating ngayon, Miss Lisa, sa mga susunod na araw. Meron every Friday nasa B Hotel Alabang kami. Nandiyan Okay. kami ng husband ko 'yan. Aba? Nagpe-play siya ng keyboard and then I sing for 3 sets of 45. Yun, 45? every Friday yun of July, all Fridays of July. All Fridays of and- July. Meron ding a few corporate shows na kailangang attendan at kantahan, kumbaga. Like sa July 4 sa Rotary, ganyan. So, corporate shows naman yan. Yun po. Siyempre, hindi natin marinig ang boses niya, no? Ni Miss Oh, Lisa. Lisa. Yung, ano yung gusto mong ipasample sa amin na song? Yung para marinig ng lahat ng nanonood at nakikinig ngayon. Okay, anong gusto niyo? Tagalog o English? Yung happy o ano? Mas Happy. Tagalog. Mas maganda yung happy na Tagalog. Happy Oo. Tagalog first word. Baka pwedeng Taglish. Pwede rin. Sana mayroon ako niyan, pero Wala daw siya. Wala na. Tagalog. Tagalog. Pero meron ako. Tagalog lang para mas Tagalog lang para mas madamdaman namin. Maramdaman. Ansa to? Maramdaman. Kaya nimo, sige pa. Para maramdaman namin. Kana. Ibisaya na lang na, kabalo man siya kasabot, manggod siya. Sabot man siya god. Oo. Ang problema kay wa ko Bisaya. Lisod-lisuron sa di mo ko galingon. Dili ka basta-basta Libak. malibak, ma'am. Hindi Kay malibak ka na. sabot pa di kag Bisaya, di ay. Oo nga eh. Oo. Magsabot tayo Ma'am, ang Bisaya. lisod mong libakin. Oo, sige. Ano ba sa Bisaya yung mararamdaman? Mabati. Sa Bisaya. Mabat. Mabatsagan. Bisaya. Mabatsagan. Nakalimutan ko na naman tuloy yung Bisaya ng nararamdaman. Sige. Anyways, Na-block tuloy. sige, Miss Lisa. Bubuin ko po ba? Bubuin ko po ba? Pwede nga Pwede. kahit ano lang, kahit Oh. chorus lang or ano. Pwedeng, depende sa inyo, ma'am, kung saan ang gusto niyo. Actually, pwedeng Siguro, buo. Kahit saan? Okay, siguro, Kung saan ka masaya, ma'am. Kung saan ako masaya. Kung saan ka Oo. masaya, supportahan ka namin. Pero Supportahan ka first line saka chorus, ganun Oo. siguro. First line saka chorus, ganun. Narinig niyo po ba itong music? Yes. Oo, Apa. narinig namin. Yes, naririnig Okay. namin. No? Under the Ito sea. po ay sa'yo ang mundo. Bawat si- sandali hawakan, bawat pagkakat. Hindi pa pala, sorry. Hindi pa. Excited tayo, medyo excited. Sandali hawakan, bawat pagkakataon. Buhay mo ay palawakin, habang sa'yo ang mundo. Paligayahin bawat araw, sa ulan magdampisaw. Kahit ang gabi dumalaw, tuloy ang pagsayaw. Habang bata ka pa, alalahanin na may karapatan kang sa buhay lumigaya. San man makarating, kahit anong hiling mundo'y sasabay sa iyong magandang hangarin. Chorus, sa iyong mundo, wow, wow, wow. Sa iyong mundo, wow, wow, wow. Sa iyong mundo, wow, wow, wow. Landas ay hanapin, tahakin ng walang kasing galing. Yeah. Ayun po. Yun po ang Wow. Ang sayang-saya. Sa'yo ang mundo. Sa'yo ang Nasulat mundo. ko po yan para po sa aking anak. Ah. Nung siya ay nasa senior high. Sa'yo ang mundo. Para po sa mga young ones, yan po ang advice na isang Young ones mas na older sa katulad ko. kanila. Oh. Isama Yes, ba na ko Magdang exactly. Gilbert? Kasama sa Magnum Kia. Exactly. Oh, exactly.
Oo, ang saya ng song. Oh, maganda yung song and maganda ang boses ni Miss Lisa. Yung boses ba, pang-commercial talaga, no? Oo. Pang-commercial jingle. Oh, kitang naririnig mo pang radio commercial, pag TV commercial talaga ang boses ni Ma'am Lisa. Thank you. Catchy talaga yung boses ni ma'am. So hanggang ngayon, paano mo mini-maintain yung ganda ng boses niyo, ma'am? Para kahit medyo may ang edad natin, di na tayo bumabata, but paano mo mini-maintain yung magandang boses ninyo? Araw-araw, laging kumakanta kahit isang song lang. Hindi po ako natigil kumanta. Yun po yung I think yun po yung importante, yung condition lagi. Kailangan lagi mong i-stretch, parang ganun. Okay. So, kahit isang kanta everyday, pwede na yun. Basta mabatak mo siya, ganun. So, di na kailangan mag-microphone or kailangan talagang gamit ng pang video, okay, ganun? Kahit wala naman, okay Wala lang. naman, Kasi importante naman yung discipline mo sa sarili mo and not really the sound that you produce sa microphone. But ikaw, yung raw voice, kumbaga. May mga naging naging ka-collab dati ng mga singers din, ma'am? Ka-collab? Yes, yes. Meron na nga ba? Parang wala pa ako naka-collab. Wala pa. Nung mga Actually, mga 90s, 2000, wala pa mga ganun. Parang wala pa. Parang Wala pa. tatry ko ngang gawin yan. Oo, maganda yan. Oo. Hindi ko pa naisip. Hindi ko pa naisip. Pwede si Diyang Hidalgo Kim. Yes, exactly. Hello to Dayang Hidalgo Kim. Naka-collab ko siya. Pero hindi akin yung kanta. Hindi ako lang nag-produce ng song. Okay. Nag-oversee ng recording, ganyan yan. But yeah, pwede kami mag-collab. Pwede, actually, Shout out nanonood to siya, nakikinig din siya ngayon. Yes. Oo. Yan ang boss namin sa KIM Family Agency. Oo. Yes. Bossing pala si si Diyang. Bossing! Yes. Bossing Dayang. Bossing Dayang. Pero sa ngayon, aside from Dayang, sino pa yung mga gusto mong collab if ever may offer something like that? Siguro... Sa mga kabataan ngayon, mga singers, sino yung mga pwedeng bet mong i-collab? Ang hirap kasi actually ang gusto ko makakollab talaga yung banda ng nako. Ano banda yan? Banda na Ray Light ang pangalan. Ray gusto Light. ko sila makakollab. Also River Maya, yan. Ayan. Gusto ko makakollab. Mga Ganyan. galing yan. Mga galing talaga yan sila, di ba? Sila Bamboo. Oo, sila sila Bamboo. Sila Mark Escueta, Ayan. drums, ganyan. Oo. Yan. More on, gusto mo sa mga banda, mga bands, mga ganun. Para maiba. Para maiba naman, di ba? Oo. Mas maganda yung ganun. Masaya yun, masaya. Correct. But ngayon, may ginagawa ka bang mga bagong singles, songs, ma'am? Sinusulat pa lang. Kasi nga, meron akong goal na at least every other month, meron akong i-release na song. So, yung latest ko nga is Distraction. It's part of the Postpartum Blues Series 2 na. Yung una kasi Series 1, di ba? So, yun. Ngayon, nasa Series 2 na ako this year. So, nakasulat na ako ng 3 kanta doon na i-release ko nung starting January. So, kailangan ko na ulit maglabas soon para mag-reach ko yung goal ko ng every other month. Siguro mabilis ka lang gumawa ng isang kanta siguro, Miss Lisa, no? So, sa isang araw, kaya mo nang bumuo ng isang kanta? Usually po, yes. Kasi ayaw ko nang iniiwanan. Yung kailangan matapos siya kaagad. Hindi ko siya, pag iniwanan ko kasing half written yung song, ang tendency hindi na nababalikan. So, pagka half written siya, hindi ko na tinutuloy. Ibig sabihin, wala yung momentum. Nasisira yung momentum kasi. So, dapat kung may naisip ka ngayon, dapat tapusin, di ba? Oo, ganun. Ganun, para hindi mo na dapat balikan yung dating nagawa mo. At least pag may naisip ka na, ituloy-tuloy na, tapusin na. Para at least next na naman. Para tapos na. Tapos na. Yes. Para Isang tapos bagsakan na lang. Isang bagsakan na lang para iba na naman yung gagawin sunod, exactly. di ba?
Correct, correct. Oh, Ganun. ana lang kasimple, di ba? Pero syempre, makasabot mo kag Bisaya. Makasabot. Wala kang planong gumawa ng mga Bisayan songs? Pangarap ko yan. Ang ganda yan, di ba? Papatulong ako sa sister ko kasi ang sister ko, ang younger sister ko ang mas magaling magbisaya. I will seek her help. Ask for her help. Nasaan si sister mo ngayon? Nasa Mindanao? Based sila sa Ozamis kasi Mindanao? yes, Mindanao. Ozamis yan. Oo. Labong Ozamis. Isok. Kasi andun yung based yung second family na ng papa ko because my mama passed away kaya ako nga nasulat yung Helene Inaydat. So, yun. Second, yung mga, kaya mong kantayin yung mga Matudnila. Alam mo yung mga ganong Bisaya na yes, Cebuano song? I know that. Matudnila. Gusto mo bang marinig? Usahay. I-try natin. Familiar ka di ba sa Matudnila? Yes. Sige nga. Konti Parinig lang, daw. Sige. ano lang, excerpt ba? Yun lang. Sige. Go ahead, Lisa, go. Matudnila ako dili angay nga magmanggad kanimong gugma. Tama ba? Pwede. Diba, parang mas alam ko yung usahay eh. Yun, usahay. Parang, Sige, yun na lang usahay usahay na para mas maganda rin Sorry yun. naman. Maayos din yun. Maganda rin yun. Sige, go ahead. Usahay magadamgo ako nga ikaw ug ako nagkahigugmay ngano damguhon ko ikaw damguhon sa kanunay sa akong kamingaw usahay magamahay ako nganong nabuhi pa ning kalibutan nganong titiaw-tiawan ang gugma ko kanimo da. Ang galing Parang talaga parang Bisaya talaga, Cebuana ang dating like that ang pagkanta mo Yan ang una kong natutunan at only Visayan song that my mom taught me nung nice. siya nabubuhay pa. Usahay. Ang ganda. Salamat po, salamat. Yan anyways, gusto mo i-invite yung lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas at sa labas ng bansa na suportahan yung mga songs mo at syempre yung mga bagong i-release mo ng mga songs, Lisa. Yes po. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Sana po ay suportahan niyo po ang aking mga songs, yung mga kanta sa Spotify, Apple Music, or YouTube. Just search lang po Lisa, Lissa Del Valle. At lalabas po doon yung mga songs naman na nasulat ko. Kasama po yung kinanta ko kanina na Sa'yo ang Mundo ang title. Ayan, mag-cover ka rin yung Usahay, maganda. Oo nga. Magandang idea. Gawin mo yun. Maganda para sa mga taga Mindanao, Visayas. Yes, exactly. Maganda yun. I will do that. Anyways, maraming salamat, Miss Lisa, for guesting sa Magnum Sabado Night Talk. At least natuloy na yung guesting mo. Maraming salamat. Thank you. I enjoyed the interview. Daghang salamat. Sana dito yung huli nating pag-uusap, no? Yes, sana naman. So next time, meron pang next time. Yes, sure. Yes. Maraming salamat, Lisa. Bye, Ma. Thank you. Thank you. God bless. Bye. Bye-bye. God bless too. Bye-bye. Alright, at nakauban may gala ang recording artist, songwriter, and sax player may gala nga si Lisa Del Valle, mga Magnum friends. May po siya buhok Magdam Gilbert, no? Mubo. Murag buhok. What if, char? Murag pareha day mo? Di na ako kabalog saxophone. Wala pa. Makabalo na si Ma'am Joan.
talent na niya. Dahil na siya makatuon gud. Paspas kasi makatuon. Pagkatalo na siya saxophone, kabaro na din na siya dayon. Automatic. And speaking of Ma'am Joanne, nana siya karon may gala si Police Major Joan Navarro. Ready na siya mukanta may gala karong gabi una. Isa ka album ra ba to tong request siya ba? Oo, isa ka album ra to pero yung gusto duwa man na yung gusto. Huy, gabi sa di ba sa